What's up mga kamani magnet? Naririto na naman tayo para alamin ang mga dapat gawin sa pagsalubong ng bagong taon. Ang una sa listahan ay wag na wag mong hahayaan na ang mga tubig mo o ang mga faucet ay sira at tumutulo ang tubig pagsalubong ng bagong taon. Alam nyo ba kung bakit? Kapag ang faucet ay sira at patuloy ang daloy ng tubig dyan, ibig sabihin ng tubig ay pera, water, kaya naman mauubos din ang pera. Huwag mo ring hahayaan na ikaw ay hindi nakasuot ng kulay pula sa pagsalubong ng bagong taon. Ang pulang kulay ay nagpapalakas ng enerhiya at ang malakas na enerhiya ay nagpapasok ng maraming swerte sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Kaya mainam na lahat kayo ay nakapula. Siguraduhin din na ang laman ng iyong kusina ay puno ang lahat ng lalagyanan. Huwag mong hahayaan na meron kahit isang lalagyanan na empty o walang laman. Dahil ibig sabihin lang to, buong taon niyang walang laman. Pero kung lahat, lalo na ang lagayan ng bigas ay punong-puno, siguradong punong-puno rin ng blessing ang papasok sa iyong buhay. Kaya siguraduhin mo ang lalagyanan ng bigas, asukal at asin ay puno. Siguraduhin mo rin na ang tahanan mo ay malinis, maayos at maaliwalas. Sapagkat ang isang tahanan na malinis, maayos at maaliwalas ay pinapasukan at dinadaluyan ng positibong enerhiya. At ang positibong enerhiya na dadalo dyan ay magbibigay sa iyo ng isang swerteng hindi mawawala. At sa paraan na yan, dapat mong linisin ang iyong tahanan. Punasan ang lahat ng dapat punasan. I-mop ang dapat na i-mop. Huwag mong hahayaan na meron diyang dumi dahil ang mga stagnant na dumi ay nagbibigay ng stagnant na flow ng enerhiya. Kapag hindi nakakaikot ang flow ng enerhiya, ang positibong enerhiya ay magiging stagnant din. Kaya huwag mo tong gagawin. Alam mo bang, ang bilog na prutas at bilugang mga barya ay pasok ng bilugang swerte sa tahanan. Siguraduhin mong ang bilugang prutas ay hihagis mo pagbukas pa lang o pagsalubong ng bagong taon kasama ng mga barya. Ihagis mo yan papasok sa loob ng tahanan. Ang paghahagis ng mga bilugang prutas ay magbibigay ng abundance sa loob ng tahanan. At kapag ang iyong tahanan ay punong-puno ng abundance, buong taon kang hindi nahihirapan. Kaya't huwag mo tong ipagsawalang bahala dahil ang ibinibigay nito sa iyo ay buong taong kaswertihan. Kaya naman, mag-ipon ka na ng bilog na prutas. Speaking of prutas, siguraduhin mong may 13 prutas sa iyong hapagkainan. Mas maraming prutas, mas maganda. Ang siksik-ligliga at punong-punong mesa ay nagbibigay din ng siksik-liglig at nag-uumapaw na blessing. Siguraduhin mo lamang na ang ihahandang mga prutas ay matatamis. Huwag na huwag ang maasim dahil magiging maasim ang buhay mo. Siguraduhin mo rin na ang pitaka at touchy case o anumang lalagyanan ng kaperahan ay punong-puno. Sapagkat ang mga lalagyanan ng puno ng kaperahan ay buong taong magbibigay ng buong taong swerte. At kapag naman sinisigurado mo na ang lahat ng pitaka ay may laman, buong taon nitong hindi mauubusan. Buong taon nitong may laman. At pagdating naman sa iyong sarili, siguraduhin mo na maligo bago sumapit ang bagong taon para ang lahat ng negatibong enerhiya ay matanggal at maalis mo sa iyong buhay. Mas mainam din kung ang iyong pinagbanlawan ay lagyan mo ng isang kutsarang asin dahil ang asin ay malakas magtanggal ng negatibong enerhiya. Huwag mo ring hahayaan na pagsalubong ng bagong taon ay hindi ka magbibilang ng pera. Mainam na sa pintuan o kaya naman sa pintana ay nagbibilang ka ng pera. Ang pagbibilang ng pera sa pagsalubong ng bagong taon ay magbibigay ng maraming pera sa buong taon. Kaya siguraduhin mo sa pagsapit o pagsalubong ng bagong taon, ikaw ay nagbibilang ng pera para buong taong may pera. Huwag mo ring hahayaan na maghahanda ng manok sa pagsapit ng bagong taon. Ang manok ay
isang kahig, isang tuka ang mararanasan. Mas mainam na lechon o kaya naman ay matamis na pagkain upang ang pagsasama ay maging matamis. Ang lechon naman ay sumisimbolo sa abundance upang buong taong swerte. Siguraduhin mo rin na maraming barya sa iyong tahanan at punong-puno ang lalagyanan. Yan ay ihahagis mo paloob ng iyong tahanan. Mas marami kang baryang inahahagis papasok ng tahanan, mas marami itong mabibigay na swerte sa iyong buhay. Kaya simulan mo na ang mag-ipon ng barya para sa pagsalubong ng bagong taon ay marami kang maihahagis papasok ng iyong tahanan. Mas marami kang naihahagis, maswerte. Ganun din naman ang ingay na pinibigay ng stereo o karaoke. Patugtugin mo yan ng malakas upang lahat ng mga negatibong enerhiya ay matanggal sa loob ng tahanan. Mas maingay, mas maganda para ang lahat ng mga negatibong enerhiya ay mabulabog at umalis sa iyong tahanan. Siguraduhin mo rin sa likod ng pintuan ay may pulang ampaw na sinulatan mo ng iyong kahilingan. Ang paglalagay nito sa likod ng pintuan ay nakapagbibigay ng swerte sa iyong buhay. Kaya naman, simulan mo nang magsulat ng kahilingan, ilagay sa pulang ampaw at idikit sa likod ng pintuan. Para sa ganon, ang papasok sa iyong tahanan ay bawat sa iyong kahilingan. Siguraduhin mo rin lahat kayo ay magtulungan para linisin ang iyong tahanan sapagkat ang malinis na tahanan ay isang maaliwalas at maayos na buhay. Kaya naman kung nagnanais ka na ang pasok ng 2025 ay maging maayos, simulan mo sa iyong tahanan. Ayusin, linisin at magsama-sama, magtulong-tulong upang mapaganda at mapaayos ang tahanan. Siguraduhin mo rin ang handa sa iyong tahanan ay matamis, malagkit, mahaba tulad ng spaghetti, pansit o kung anuman, matatamis, cake o chocolate para sa matamis na pagsasama, mahabang pagkain para sa mahabang buhay, lechon para sa abundance, at ang mga ito ay magbibigay ng isang masaganang buhay sa pagsapit o pagsalubong ng bagong taon 2025. Magpaputok, mas marami mas maganda para ang ingay at negatibong enerhiya ay matanggal sa iyong buhay at sa iyong tahanan. Ito ay nagsisimbolo na ang lahat ng mga negatibong naranasan ng taong 2024 ay inaalis mo sa taong 2025. Ang mangyayari lamang sa buhay mo ay walang iba kundi masagana, maayos at magandang bagong taon.